Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Alam naman natin na noon sa Israel, may dalawang uri ng paniniwala, ngunit sila'y manampalataya sa isang Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng bayan ng Israel mula sa pagkalipin ng Ehipto. Ang unang grupo ay ang mga Fariseo na siyang naniniwala at nanampalataya na may muling pagkabuhay sa wakas ng panahon. Ibig sabihin, babangon mula sa libingan ang mga katawan ng mga taong muling mabubuhay at magkaroon sila ng katawan na kagaya sa atin. Ngunit katawan na hiniran ng Diyos sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng mga buhay. Ang mga Saduceo naman ay naniniwala sila na ang katawang na agnas ng tao ay hindi na muling babangon sa wakas ng panahon. Ang kanilang kaluluwa ay patuloy na mabubuhay dahil ito ay likha ng Diyos at ang kaluluwa ay maging kapiling ng Diyos katulad ng mga banal at mga anghel sa langit. Puro espiritu lamang. Ngunit tayo mga Kristiyano ay naniniwala na halos katulad ng mga Fariseo na sa huling araw tayo ay ang ating katawan at ang ating kaluluwa ay magkabuklod muli, magkakaisa muli. Ngunit dahil sa natanggap nating binyag mula sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalan at dahil sa ang banal na Espiritu ng Diyos ay anahan sa atin, ibig sabihin, kahit nandito pa tayo sa lupa, tayo ay hinirang ng mga anak ng Diyos, kasapi sa simbahang banal ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig kong sabihin na tayo ay nakibahagi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating paniniwala, tayo nananalig sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo, tayo buhayin muli sa huling araw, sa wakas ng panahon. Totoo, buhay ang ating kaluluwa at kapiling ng Diyos doon sa kalangitan at maging kaisa nito ang ating katawan na naagnas sa huling araw, sa wakas ng panahon. Ngunit hindi na yung katawan na katulad na meron tayo ngayon, na puno ng kahinaan, na may mortalidad, kundi ang katawan magkakaroon tayo ay puno ng kalwalhatian sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay hinihikayat ng simbahan na mamuhay ng banal upang ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang patuloy na luluhog at pamamagitan sa atin ay magkaroon sa atin ng bahay, ng templo, ng arka na siyang gawing banal. Ang ating pagkatao, ang ating pagiging mga anak ng Diyos. At nanampalataya tayo naniniwala na ang mesmong banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng kalwalhatian sa kapangyarihan ng Diyos doon sa kalangitan. Dahil ang Espiritu iyan ay Espiritu ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At habang tayo naglalakad sa mundong ito, hinihirang na tayo bilang mga kasapi ng simbahang banal ng Diyos doon sa kalangitan. Ngunit panatilihin natin ang kabanalang ito. Dahil sabi nga ng mga manaliksik sa teolohiya, andito na ang karya ng Diyos, ngunit wala pa. Nandito na dahil tayo
ay kasapi na kaisa na sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi pa dahil naglalakad pa tayo. Marami pa tayong haharapin na pagsubok sa ating pananampalataya. Katulad ng sinabi sa atin sa unang pagbasa sa libro ng Pahayag, pagdating sa wakas ng panahon, darating din ang mga pag-uusig sa pananampalataya, sa lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At tayo nananalig na bigyan tayo ng lakas loob na harapin ang mga ito sa panahon na kung saan ibibigay sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu magsasalita at magluluhog sa atin upang manatili tayong tapat at banal sa harap ng ating Panginoong Diyos. Amen.